Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Pagpalain kayong lahat na sumusubaybay at nakikisa sa pananalangin. At ating pasalamatan ng ating Diyos sa kanyang kabutihan. Kahit merong pandemic, patuloy nating sambahin at purihin ang ating Diyos. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, anuman ang sitwasyon, pasalamatan natin ang ating Diyos na walang sawa sa kanyang paggabay at patnubay sa atin. Hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Siya ay laging nagpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan. Kung kaya't kailangan tayong magtiwala at sundin ang kanyang kalooban. Ganito po ang sabi ng banal na kasulatan. Sabi ni Apostol Pablo kay Tito, ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. But speak thou the things which become sound doctrine. Kaya nga bawat Christian o Bible-believing Christian, dapat masumpungan ng Panginoon sa kanyang katapatan sa pananampalataya at sa salita ng Diyos na kung saan nagbibigay ng inspirasyon at kapanatagan. Ganito ang sinasabi ng ating Panginoon sa John chapter 15. Isa sa mga chapter ng Biblia sa Book of John na kasusumpungan po ng inspirasyon. Ang sabi po, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Kung ang sino man ay manatili sa akin, kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Kaya nga, kayo'y magsipanatili sa akin, sabi ng Panginoon. At ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Mga kapatid, mga kaibigan, kapag ka sinabi ng Diyos, paniwalaan po natin, sapagkat kailanman hindi magsisinungaling at hindi niya ilalagay ang kanyang sarili sa kawalan. Ang ibig sabihin, ang taong sumasampalataya at nagtitiwala sa Diyos, totoo, may pagsubok, may pagtitiis. Subalit pag nasumpungan ka ng Panginoong matapat at patuloy sa iyong pagtatapat, marahil ang bawat Bible-believing Christian ay kilala ang buhay, ang patutuo ni Job sa Old Testament. Alam niyo mga kaibigan at mga kapatid,
Ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos matapos na siya ay maligtas, gumaganap ng kalooban ng Panginoon. Anuman ang kalagayan sa buhay, tiyak, simula sa kanyang kaibuturan ng kanyang puso, siya ay magpapasalamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya sa panahon natin, naganap po ang tinatawag na panglalamig at pagtalikod, sampunang pagsalangsang na so-called Christian. Kailangan po nating bilang mga ngaral, kailangan pong magsalita at mangaral ng sound doctrine. Magaling, aral na magaling. Yun po ang instruction ni Apostol Pablo kay Tito. Kaya nga po, anuman ang ating ginagawa, saan man tayo maroon, anuman ang ating marating, manatiling sa kababaan ng loob at manatiling nagtitiwala sa Diyos. Manalangin po muna tayo bago natin talakayin ang atin pong subject. Panginoon, salamat po sa oras na ito na kami ay binibigyan mo ng pagkakataong manalangin, mag-aral, magtipon sa pamamagitan ng iyong biyaya. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pananalita, sa aming kilos, sa aming pag-iisip. Sa panahon na hindi namin alam at lumalabis ang aming reaction, patawarin mo kami. Tulungan mo kami, Panginoong, makaunawa at laging umuunawa sa anumang sitwasyon sa kapaligiran po namin. Idinadalangin po namin, Panginoon, sa oras na ito, ang lahat ng sumusubaybay sa pananalangin, sa pag-aaral, sa pag-Bible study, saan mang panig ng mundo na umaabot po ang amin pong signal, ang mga kaibigan at kababayan po namin. Saan man sila naroroon at sila ay mayroong connection, Panginoon, sa amin, dalangin ko po, patuloy ka pong mangusap sa kanila. Gayun din naman ang dinadaanan ng amin pong mga live stream nito. Minsan, Panginoon, mangusap ka sa kanila at tulungan mong maunawaan po nila ang mensahe ng iyong pagliligtas. Idinadalangin ko po ang lahat ng problema at suliranin ng mga kapatiran sa church, mga kapatiran na sumusubaybay at mga kaibigan. Dalangin kong katagpuin mo po sila. Alisin mo ang pasan sa kanilang mga balikat at bigyan mo sila ng kapanatagan at kapahingahan ng kanilang mga sarili. Idinadalangin ko po ang may mga karamdaman, ang mga karamdamang matagal nang iniinda ng mga loved ones namin at mga kaibigan po namin. 10 na mga taong umuusig sa iyo, pagalingin mo po sila, pagpalain mo po ang kanilang buhay, pagpalain mo rin ang kanilang hanap buhay at kabuhayan. Tulungan mo po sila na malagpasan at magtagumpay po sila sa bawat pagsubok. Idinadalangin ko po pagkalooban mo kami ng karunungan at katalinuhan sa pag-aaral na ito. At dalangin ko po, Panginoon, sa oras na ito, sa aming pong bansa, sa aming bayan, mangusap ka po sa bawat leader po namin. Kumilos ka sa kanilang buhay na sila ay maging daluyan ng iyong pong kapangyarihan upang maitaguyod, pangunahan nila ang bansa namin na mayroong kaayusan at kapanatagan at pagtatagumpay. Salamat po muli sapagkat ikaw ay patuloy
na nagbibigay ng dakilang pag-asa sa bawat isa. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat inaaliw mo kami anuman ang kalagayan namin sa buhay. Sa mga walang makain, mag-provide ka ng pagkain. Sa mga lumalabis ang pagkain, turuan mo silang magbahagi at mag-share nito sa mga walang makain. Tulungan mo po sila. Sa mga natatayo ng bahay dalanginan, bigyan mo sila, Panginoon, ng sapat na kalakasan at kumilos ka sa kanilang mga buhay, sa mga kapatiran sa kanilang lugar, na magpatuloy at itaguyod ang gawain dakilang Ama. Salamat po sa oras na ito, sapagkat patuloy kong idinadalangin ang mga bagong tanggap, bagong mananampalataya, na sila ay kasumpungan mo, Panginoon, ng pagtatapat at buong pusong pagtalima sa iyong palatuntunan. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, O Diyos, sa mga kapatiran naming naghahanap buhay sa iba't ibang bahagi ng daigdig, anuman ang pressure na dumarating sa kanila, dalangin ko po na sila ay patuloy na magtiwala at sumunod sa iyong kalooban, gawin ang iyong kalooban, at maging ilaw sila sa kanilang workplace, sa kanilang mga co-workers, upang makilala ka nila bilang sariling tagapagligtas mula sa iyong mga anak na nagpapatuloy sa pagtatapat, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa oras na ito, Ama, sapagkat yan po ang aming dalangin sa pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen. Pag-uusapan po natin, mga kaibigan at mga kapatid, atin pong paksa ay binigyan ko po ng pamagat. Bakit hindi maunawaan ang Biblia? Kailangan po nating alamin ang mga kadahilanan bakit nababasa ang banal na kasulatan subalit hindi po nauunawaan. Yan po ang ating pinakapaksa sa oras na ito. Binabasa ang banal na kasulatan, subalit hindi napag-uunawa. Ang sabi po ni Apostol Pablo ay, binasa ko na po kanina, ang sabi niya kay Tito, ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa magaling na aral. Yan din ang kanyang sinabi kay Timothy, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumaway ka, mangaral ka ng may buong pagpapainuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sakatha. Matindi po itong tagubili ni Apostol Pablo sa batang pastor. Ano po? Matindi po ang magaganap. Sa panahon nila, sinabi na ni Apostol Pablo, pag-ingatan mong mabuti ang magaling na aral. Alam niyo po, mga kapatid, mga kaibigan, kapag ka yung matinding aral, yung aral mismo mula sa Panginoon, hanggang sa panahon natin ngayon, kukunti na lang po yan. Halos mabibilang mo na lang ang nagpapatuloy po yung teaching na yan. Karamihan po ay nagsinsay na. Pumasok na po sa katang aral, ika nga. At ang pinakamasaklap dito ay nung makabuo sila ng katang aral, Peebles, ano po, na doktrina, yan po ay pinanindigan nila. At sabi nga, hiniruhan sila nung kanilang mga tagapagturo. Kung kaya't nahirapan po silang
makaunawa kung ano ang matuwid at magaling na aral. Yan po ang napakabigat. Pero alam niyo po mga kapatid, mga kaibigan, hindi po natutulog ang Diyos. Opo. Kahit na sinira na ng gusto ang scripture ng mga popular, kilala at di kilalang mga ngaral, sa panahon natin ngayon, ay naglipa na po yan. Napakarami yan. Sinasabi ko po sa inyo, pabalik-balik. Sapagkat lahat po ng tao ay nagkulang po sa panahon ng pagsasaliksik. Pero gusto ko lang pong maunawaan natin lahat mga kapatid, mga kaibigan. Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Pero yun nga po ang sinasabi ko sa inyo. Ang tao ay hindi niya desire na maligtas. Ang desire ng Diyos, maligtas tayong lahat. Pero ang tao po ay lumalayo sa Panginoon. At yan po ay proven. Hindi lamang sa panahon natin ngayon, kahit nung panahon ni Kristo, nung siya ay nasa kanyang earthly ministry, ay marami po ang tumatalikod sa kanya at hindi po siya pinapansin. So, kaya mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po natin, kapag ka hindi po natin matanggap ang aral ng Biblia, malaki po ang magiging problema. Pero, mapapansin niyo po ba, lahat ng may hawak ng Biblia, lahat po ay inaangkin lagi. Wala kayong maririnig na hindi siya tama. Lahat tama, mga kapatid. Kaya nga dapat talaga ang tao nagsasaliksik Kasi lahat ng mga ngaral, isama niyo na ako, lahat po ng claim tama siya. Wala pong nagsabing mali siya. Mali ako, mali siya. Wala pong nagsabi nun. Wala kayong makikita na mga ngaral na magsasabi sa tuwing magsasalita siya ay mali. Lagi po siyang tama. Ang tanong, sino ang mali sa kanilang lahat? Kita po ba? Kita ninyo po. So wala kasi pong umaamin na siya ay mali, ako ay tama, ako ay mali, siya ay tama. Wala po. Kahit magdebate pa yung mga yan, lahat po yan mag-aangkin. Siya ay panalo, yung isa ay talo. Pero pag nagtalikuran na sila, lahat sila panalo. Ngayon, paano natin malalaman yung sino sa kanila ang nakakaunawa talaga? Di ba? Si malibang maunawaan ng tao ang laman ng banal na kasulatan, doon lang niya malalaman sino ang tama at sino ang mali. Di ba? Yun po yung napaka-importanting kailangan nating maintindihan. Bakit nababasa ang Biblia pero hindi naiintindihan? Hindi na pag-uunawa. Ano po ang problema? Actually, ito pong topic natin ito ay isang malaking problema sa panahon ng Kristo. Basahan ko kayo ng isang talata ng Biblia na gumibap ang Panginoon. Opo. Pinahintulutan ng Diyos na itong mga tao na ito ay manatili sa kanilang kalagayan. Basahin ko sa inyo Kung meron kayong Bible, mas maganda. Ano po? Matthew chapter 15, verse 14. Itong Matthew chapter 15, ang issue po dito, alam nyo kung ano? Pinuna ng mga Fariseo at Skriba, ang mga alagad sa harapan ng Panginoong Jesucristo hindi naguhugas ng kamay. So, bumuwelta ang Panginoon. Ang gamit ng mga Skriba at Fariseo, hindi sound doctrine, hindi magaling na aral, kundi salit-saling sabi. Yun po ang kanilang ipinaglalaban. No po. Ang sagot ng Panginoon ay
Kayo nga sinisira ninyo ng inyong salit-saling sabi ang salita ng Diyos, ang kautusan ng Diyos. Ngayon, ano ang naging ng Panginoon sa kanila? Verse 14, tingnan po ninyo. Pabayaan ninyo sila'y mga bulag na taga-akay. Kita po ninyo yun? Huwag nyo sabihin sa akin na yung mga Pariseo na yan, hindi nila alam ang 5 books of Moses. Alam nila yan. Meron po sila nun. So alam nila yung scripture. Huwag nyo sabihin sa akin na yung mga nangangaralan, hindi nakakapagbasa ng Biblia yan. Nagbabasa ng Bible yan. Yung iba nga dyan, kiniklaim na sila ang pinakauna Pero pag-aralan nyo ang kanilang teaching, hindi po naaayon sa banal na kasulatan. Sumasalungat sa salita ng Diyos. So, anong sabi ng Panginoon? Pabayaan nyo sila. Gumiba pa ang Panginoon sa kanila. Anong sabi? At kung ang bulag ay umakay sa bulag, anong mangyayari sa kanila? Kapwa sila mangahuhulog sa hukay. Yun ang po ang masaklap, mga kapatid. Baka yung umaakay sa iyo ay bulag. Siguro sasabihin mo, ay hindi bulag yung nag-aakay sa amin, nagbabasa ng Bible Sabi ko nga sa inyo nababasa ang Biblia pero hindi nauunawaan. Binabasa pabalik-balik pero out of context. Yun ang malaking problema, mga kapatid, mga kaibigan. So, ang unang-unang rason kung bakit, mga kapatid, kung bakit hindi nauunawaan ng tao kapag siya ay nagbabasa ng Biblia, ang isipan po niya ay bulag. Bulag ang isipan. Anong nangyari? Bakit nabulag ang kanyang pag-iisip? Sino ang may gawa? Bakit nabulag? Alam niyo, napakahalaga po nun. Dilat ang mata mo, pero hindi mo maunawa. Sapagkat bulag ang iyong pag-iisip. Kaya mayroong statement si Apostol Pablo sa Philippians chapter 2, di ba? Verse 5. Kayo bagay walang pag-iisip? Itapon ninyo. Matindi yun. So, ang kalagayan ng taong nagbabasa ng Biblia na hindi niya nauunawaan, bulag ang pag-iisip. Tinampon ninyo, di ba? Tinalakay natin yung doktrinang si Maria ay ina ng Diyos. Pinaglalaban nila yan. Nagbabasa ng Bible yung mga yan. Pero bakit hindi naunawaan? Bulag po yung isip. Sino may gawa? Kailangan natin malaman sino ang may kagagawan. Kung bubuksan ninyo ang 2 Timothy chapter 4, verse 4, maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kita po ba ninyo yan? 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisampalataya, upang sa kanalihuwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Itapon ninyo yan. Itapon ninyo. Sino may kagagawan ba? Sino ang bumulag sa kanila? Ang Diyos ng sanglibutan. Sino po ang Diyos ng sanglibutan? Si Satanas. Binulag ni Satanas ang isipan ng tao upang hindi niya maintindihan yung ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo. Na si Kristo ay larawan ng Diyos. Itapon niyo yan. Kaya tingnan nyo, pabalik-balik binabasa ng mga ngaral. Yung mga bulaang mga ngaral. Yung mga ngaral na hindi matanggap ang pagka-Diyos ni Kristo,
hindi kilala ang banal na Espiritu bilang persona. Si Kristo ay maliit na Diyos. Si Kristo ay dalawang asawa. Ba't dumating sila sa ganong mga pagkaunawa? Gawa po nito, bulag po yung kanilang pag-iisip. Bakit? Binabasa naman nila yung Bible. Ba't nagkaroon ng paniniwala na si Maria, ano po, ina ng lagi sa klono? Saan sa Bible makikita yon? Kita po ninyo? Dahil sa pagkabulag nitong, binulag nitong Diyos ng sanglibutan, tinan nyo, mayroong doktrinang purgatorio. Saan mo kikita sa Bible yan? Sa Bible na matino, ang translation. Bakit ko sinabing sa Bible na matino? Ay, ang dami pong palsong mga translation ngayon eh. Opo. Mga translation ng mga bias na translation, yung pumapabor sa kanilang grupo. Tapon ninyo yan. Kaya kailangan nating unawain, bakit hindi na pag-uunawa ng tao pag binabasa niya ang banal na kasulatan? Ang number one rason, mga kapatid, binulag ang kanilang isipan. Nabulag sila. Ito pa po ang isa pang malaking problema eh. Maliban sa pagkakabulag nila, yung mga pinuno nilang binulag ni Satanas, sinundan po nila yun. Hindi sila makalabas dun eh. Bakit? Kung ano sinabi nung pinakang pinuno nila, hanggang sa kaduluduluan niyan, yun ang sasabihin. Kaya kung mali yung pinuno nila, hanggang sa kaduluduluan, mali yung sa tuturo niyan. Bakit? Hindi nila pwedeng baguhin yon. Pag binago nila yon, inilagay nila sa tamang perspective, tamang pagkakaunawa, kick out sila. Malaki takot nila yon pag sila ay nagtiwalag o nag-kick out sa kanilang grupo. Kaya susundan nila yung mali, ipaglalaban nila yung mali. Alam mo, isa pang matindi kung bakit nila ipaglalaban yon? Ito, gawa nito. Maraming mangangaral na katingin dito. Opo. Ipinaglalaban nila yung paniniwala na yon, gawa nito. Yan po yung malaking problema. Pag ang mangangaral nakapokus sa pera, sa kita, yun po ang masaklap. Kaya nga hindi nila pwedeng baguhin yung kanilang paniniwala eh. Bakit? Gawa nito. Binulag sila nito. Ginamit ito ni Lucifer upang mabulag ang kanilang pag-iisip. Kaya huwag kayo magtaka mga kaibigan, mga kapatid. Kahit basahan mo sila ng napakaraming talata na upang sawatain yung kanilang mga maling aral, hindi nila i-give up yun. Bakit? Gawa po nito. Gawa ng connection. Gawa ng yun ang itinuro sa kanila nung kanilang pinuno. Mapalad tayo mga kapatid, mga kaibigan. Mapalad tayo. Ang itinuro sa akin ng pinakamataas ay yung salita niya mismo. Sino ba pinakamataas ng Baptist? Ay di si Kristo. Wala nang iba, wala nang tataas pa kay Kristo. Kaya kung ano itinuro ni Kristo, hanggang sa dulo yan, kailangan yun ang ituturo. Hindi mo pwedeng baguhin yan. Kita nyo, hindi tayo nagtatralala. Ang dami nagtatralala ngayon, di ba? Pinagluloko nila yung mga sarili nila. Nagbabasa rin ng Bible yung mga yan. Ba't hindi na naintindihan? Binulag po ni Lucifer yung kanilang mga pag-iisip. Nagtatralala, nangingisay, bumubula ang bibig, nalilisik yung mata. Saan nakakita ng pinuspos ng banal na espiritu? Nagangangaw-ngaw na hindi maintindihan, nangingisay. Ang klase, na-exorcist ba yan?
Halatang pinasukan ng demonyo. Ano po, mga kapatid, mga kaibigan? So, babaguhin ba nila yon? Hindi. Hindi nila babaguhin yon. Sapagkat binulag sila. Yun po yung mabigat na problema. Binabasa mo ang Biblia, pero hindi mo naintindihan. Sapagkat binulag ka ng Diyos ng sanglibutan. Kaya hindi mo nakikita kung ano ang ibig sabihin. Actually, pag tinitingnan ko, pinapanood ko yung iba. Very proud sila eh. Proud na proud pa sila. Talaga namang kahit mali na. Proud pa rin sila. But anyway, hindi mo sila masisi. Kasi pinagagalaw sila gawa nito. Hindi sila pinagagalaw dahil naintindihan nila ito. Pinagagalaw sila dahil sa pinuno nila, sa kanilang head. Bakit? Bulag yung kanilang pinuno hanggang sa dulo, hanggang sa kanila ay bulag pa rin po. Ang sabi ng Bible, pabayaan ninyo sila. Yan ang sabi. Binulag sila ng kanilang mga tagapagturo espiritual. Itapon ninyo. Kaya ang sabi ni Kristo, pabayaan ninyo sila, sila'y mga bulag na taga-akay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, kapwa sila mga huhulog sa hukay. Sino itong mga bulag na ito? Binanggit ko na nga po kanina sa inyo, di ba? Sino itong mga bulag na nagsisipagturo sa mga tao upang manatili sa pagkakabulag? May sulat po si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 15. Itapon ninyo. Dinescribe ni Apostle Paul itong mga manggagawa na ito na siyang bumubulag sa mga tao. Gamit sila ni Satanas. Okay, pakinggan ninyo ha. 2 Corinthians chapter 11 verses 13 to 15. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. Itapon niyan, nagpapakunwari. Bakit sinabi nagpapakunwari? Sinabi ko na nga sa inyo ang dahilan eh. Gawa dito. Gawa dyan. Meron nga ako nakita eh. Counting preaching. Mayroon na mga supot-supot na naglipanan. Makasabay ko sa bus. Diyan nung nandyan pa ako sa Philippines. Pagkatapos mag-preach na, hindi mo nga maintindihan kung pinagsasabihin na nagpipreach eh. Mamaya nandyan na, labo pa rin lang. Iba yan. Alam nyo naman, ay preacher din po tayo sa bus eh. Pero nung kapanahonan ko na nagpipreach ako sa bus, sa jeepney, sa kalsada, di po ako nangihingi. Never pang nangyari sa buhay ko ang manghingi. Sapagkat alam ko ang Diyos magpo-provide sa tamang oras. Namimigay tayo ng Bible. Pag nakapamili tayo ng Biblia, namimigay natin ng libre yan. At yun yung estilo ng inyong pastor. Nagpipreach tayo sa bus at namimigay tayo ng tracts at saka Bible. So tayo nangihingi. Kasi alam natin na mayroong tamang lugar kung saan dadali ng tao yung kanyang responsibilidad sa pananalapi. Hindi dyan sa mga unbeliever. Ba't ka kukuha sa mga unbeliever? Ay alam mo naman yan ay magiging problemang malaki, lalo nila. No po. O batin, ito po sinasabi, nagpapakunwari silang apostol ni Kristo. Yun ang sabi. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Itapon niyo yan. Nagdi-disguise si Lucifer. Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro
naman ay magpakunwari na waring ministro ng katuwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayunan sa kanilang mga gawa. Kita po ninyo yun? Sino itong mga bulag na tagapagturo? For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. No marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. Napakaliwanag, ano pa? Nagkukunwari lang sila. Pero hindi po sila kay Kristo. Nagkukunwari silang manggagawa ni Kristo, pero hindi po sila kay Kristo. Bakit sila nabulag? Bakit nabulag ang kanilang pag-iisip? Binulag sila ng kanilang mga tagapagturo. At yung mga tagapagturo nila, nagkukunwari na sa Diyos. Alam nyo, mayroon talata sa Bible eh. Kung masipag kayo magbasa, tingnan natin ha. Nakalagay sa 1 John chapter 2. Tingnan natin yun. Kung tama yung aking ano. Mayroon sinasabi sa 1 John chapter 2 ba yan? O chapter 4 verse 15. Tingnan natin. 1 John chapter 4 verse 15. Chapter 4 verse 15. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos. Kita po ninyo yun. Ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, pag ipinahayag mo na si Kristo ay anak ng Diyos, kailangan mong ipakilalang siya ay Diyos. Sapagkat siya ay Diyos. Pero pag hindi mo maipakilala na si Kristo ay Diyos, ano sabi ng Biblia? Hindi ka sa Diyos. Kaya nga kayo mga kapatid, mga kaibigan, mag-isip po kayo mabuti. Unawain po ninyo mabuti. Yung bang mangangaral ninyo, nagsasabi sa inyo ng buong katotohanan? Iniaaral ba talaga niya ang Biblia o marami siyang itinatago sa inyo ng laman ng Biblia? Mahalaga po yon. Kapag ang iyong mga ngaral, ang dami niyang itinatago sa banal na kasulatan, hindi niya itinuturo. Number 1, hindi niya alam. Ignorante siya. Pangalawa, nagkukunwari siya na alam niya, pero hindi niya alam. Abay, humalagpos po kayo. Hindi po siya ligtas, lalong hindi po kayo maniligtas. Dahil wala pong kaligtasang dadating sa inyo. Sapagkat yung mismo nagtuturo, bulag. Kita po ninyo yun? Ano nangyari sa kanya? Binulag yung kaisipan niya. Bakit? Yung sinusundan niyang nag-aral, nagturo sa kanya, bulag. Akalain mong ilang taon na yan na pinaninindigan nilang hindi Diyos si Kristo. Ilang taon ang pinaninindigan nila. Ilang siglo na pinaninindigan nila na mayroong purgatorio. Ilang siglo na yan. Kita niyo po na. Ilang siglo na pinaninindigan nila si Maria ina ng Diyos. Ang tagal na. Binago ba nila? Hindi po. Wala silang intensyon at layunin ng baguhin nila yon. Hindi nila intensyong itama yon. Bakit? Pinagkakapirahan nila yan. Ay ikaw, kung mahal mo ang sarili mo, nais mong maligtas, abay, malagpos ka. Pagkakataon mong maligtas. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ka ang mangangaral ay maraming itinatago sa iyo na laman ng Biblia, parang awa mo sa sarili mo. Layuan mo yan. Hindi ka maliligtas.
Ang daming sitas ng banal na kasulatan, kung ikinakahiya mo ang Kristo, ikakahiya ka ni Kristo. Ikinakahiya mo ang pagka-Diyos ni Kristo, ikakahiya ka ni Kristo. Sabi ng iba, hindi namin ikinakahiya si Kristo, sapagat kinikilala namin si Kristo, siya ang tagapagligtas. Ay ang pagka-Diyos niya, kinikilala mo? Oh, sige nga. O itinago mo pa rin yan. Nasaan ang salvation pinagsasabi mo dyan? Kaya hindi mo yan maipangaral dahil yung nagturo sa iyong pinuno ninyo ay hindi po ligtas. Yun po yung ibig sabihin nun. Bakit? Binulag yung isipan niya. Hindi niya naiintindihan. Binulag yung isipan niya. Kaya kayo naman, binulag din ang inyong isip. Yun po yung nangyayari. Kaya marami kayong itatago talaga sa tao. Hanggang sa pagbawalan nyo yung mga tao na huwag magbasa ng Biblia. Bakit? Sa totoo lang, nung nag-aaral ako ng elementary hanggang college, pag nababasa ko yung history ng tungkol sa religion, nakakaawa ang mga ninuno natin. Bawal humawak ng Biblia. Bawal basahin ng Biblia. Hindi maintindihan ng Biblia. Pag binasa mo yun, mabubuang ka. Ano ba naman yan? Pag nagbasa ka ba ng Biblia, mabubuang ka? Hindi po. Malalaman mo ang mga bagay patungkol sa Diyos. Malalaman mo ang kalagayan mo kung save ka o hindi. Ano ba naman yan? Magbabasa ka ng sulat ng Diyos sa iyo? Love letter ng Panginoon sa iyo? Masisiraan ka ng ulo? Ba, anong klaseng Diyos yan? Pagka ganyan ang Diyos, malaki problema. Walang lalapit dyan. Di ba? Pero mali po ang ipinasok sa isipan natin Yun nga po yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4 Binulag. At sino itong ginamit ni Satanas upang bulagin? Yung mga religious leader. Nakakalungkot pa mga kapatid, mga kaibigan. Yung inaasahan mong religious leader na dapat magbibigay ng enlightenment sa iyo dito, ay siya pa yung pasimuno na bulagin ka. Di ba? Kalaw mo yun? Kaya mapalad ka na nanonood, sumusubaybay sa pag-aaral nito. Kahit papano, mula sa walang kabuluhang lingkod nito ng Diyos. Actually, wala naman tayong kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Sa totoo lang Kahit sa inyo. Pero sa abot ng karunungan ibinibigay ng Panginoon upang basahin sa inyo ito at ipaliwanag, ibibigay ko sa inyo, pababasa ko pa sa inyo. Bakit? Kailangan yung mabasa. Hindi ko kailangan itago. Kaya nga sabi ng Panginoon sabi sa Revelation ang magdagdag at ang magbawas. Hindi pwedeng maligtas. Yun po ang nakasulat sa banal na kasulatan. So, ano ang pinakalayunin? Kaya nila binulag ang kanilang mga tagasunod. Ang sagot, simple lang. Upang ihiwalay sa magaling na aral. Hiruhan sa mali at mga katang aral. Masakla po yan, mga kapatid. Ang intention kung bakit binulag, upang aralan ng mali. Aralan ng mali. Yun po ang masaklap. Upang turuan ng katang aral. Masaklap yan. Naalala niyo mga grupong nagsasayaw ngayon? Nagtatralala? Nagsasalita na hindi maintindihan? Yan po ay katang aral. Yung mga pinapatungan ng kamay tapos natutumba, yan po yung mga katang aral. Alam niyo yung mga natutumba, pinasukan niya ni Satanas sa totoo lang. Basahin, pag-aralan niyo ang Acts. Yung mag-asawa, pag-aralan niyo mabuti. Okay. Ihiwalay sa katotohanan ng kanilang mga tainga at ibabaling sa katha.
Kaya hindi nila pwedeng aralan ng magaling na aral. Hindi nila pwedeng ituro yung laman ng Biblia. Bakit? Hindi nila mauuto. Hindi nila maluluko. Hindi nila malilinlang. Halimbawa, bigyan ko ng example. Yung namatay. Pag may namatay na tao, pag may namatay na loved ones mo, kailangan kukuyugin ng mga tagadasal. Para daw mapalipat yung kaluluwa mula sa impyerno papunta sa purgatorio. Saan mo makikitang aral yan? Ibig mo sabihin, mas makapangyarihan ka sa Diyos para ilipat yung kaluluwan dito sa pangalawa hanggang sa makarating sa langit? Ganon? Saan sa Bible yun? Ang tawag dyan, katang aral. Hindi yan totoo. Kaya nga habang buhay ka, ito yung panahon mo upang makilala mo ang Diyos, malaman mo kung sino ka, kung ano ka, ligtas ka ba o hindi, anak ka ba ng Diyos o anak ka ng Diablo. Kailangan malaman mo kasi may dalawang pamilya sa libabaw ng lupa. Pamilya ni Satanas at pamilya ng Diyos. Oh. Dalawang pamilya lang yan lagi. May pamilya ang Diyos, may pamilya si Lucifer. Saan ka doon? Oh, wala namang sasabing, ay, sa pamilya ako ni Lucifer. Wala magsasabi ng ganyan. Lahat ng tao gusto sa pamilya ng Diyos. Mga kapatid, paano mo malalaman na kabilang ka sa pamilya ng Diyos? Dahil may reliyon ka? Hindi Hindi. So, isang araw tatalakayin natin yan. Yung sinasabi po dito, ano po? Anong unang rason bakit hindi naiintindihan ng Biblia pag nagbabasa? Number 1, bulag ang isipan. That's number 1. Number 2, ang tagapagturo mismo nila ay bulag. Yun ang masaklap. Bulag ka na nga. Yung magtuturo pa sa iyo ay bulag. Napakatindi nun. Nakapakinig na kayo ng mga ngaral na ganito. Pag ikaw ay may problema, pag uwi mo sa bahay mula dito sa ating gawain, kausapin mo yung pinto, sabihin mo sa pintuan na yan, lumayas ka. Problema. Anong kinalaman ng pintuan na yun sa problema mo? Sige nga. Laki ng problema ng mga ngaral yan. Ano? Nakapakinig na kayo mga ngaral? Sino may mga payong dyan? Baliktarin nyo, sahurin ang blessing. Laking kasinungalingan. Nakapakinig na kayo ganyan mga ngaral? Nakapakinig na kayo ng mga ngaral na, ako si Kristo, ako'y pabalik-balik dyan sa taas, babat akyat ako. Nakapakinig na kayo ng ganyang nangangaral? Alam niyo ba kung sino pabalik-balik? Si Satanas yun. Akyat baba. Ipinagsusumbong, ipinagsasakdal yung mga Kristiyano. Mag-ingat kayo. Anong intention nila? Upang bulagin. Yan po. Bulag ang isipan. Ang mga ngaral nila, tagapagturo, bulag din. Pangatlong rason, bakit hindi maintindihan? Nakayakap ng sobrang higpit sa relihiyon. Matindi yan. Diba natandaan nyo nung nakaraang Martes, ano? Maalala ninyo yung unang video natin. Sabi ng mga tao, marami tayo sinisira ng gospel, di ba? Pag nagsusulwining tayo, nagba-Bible study tayo, pag tinatanong tayong, gusto mong tanggapin ang Panginoon? Sasabihin, ay matagal ko nang tinanggap ang Panginoon. Bata pa ako, tinanggap ko na ang Panginoon. Pero wala siyang loyalty sa church. Hindi nga siya masumpungan, hindi nga siya marunong magbasa ng Bible. Di ba? And then, meron pa magsasabi, ay, ayaw kong lumipat ng reliyon, pastor. Ayaw ko lumipat ng reliyon. Ayaw ko nang palipat-lipat ng reliyon. Sagot ko, hindi mo talaga kailangan lumipat ng reliyon. Sa totoo lang.
Hindi mo kailangan lumipat ng reliyon. Bakit? Kasi kung lilipat ka ng reliyon at ang intention mo ay maligtas, hindi ka maliligtas. Bakit? Ay hindi naman reliyon ang tagapagligtas. Ba't ka palilipat ng reliyon? Hindi naman reliyon ang tagapagligtas. Kaya sinasabi ko lagi, kaibigan, huwag kang lilipat ng reliyon. Bakit? Kung ang intention mo sa paglipat ng reliyon ay para maligtas, huwag ka na lumipat. Kasi hindi ka maliligtas. Dahil walang relihiyong tagapagligtas. Hindi namatay si Kristo sa relihiyon. Tandaan mong mabuti yan. Kapag ka may nagsabi sa iyo na yung relihiyon nila, pag umanib ka, maliligtas ka, sabihin mo sinungaling siya. Hindi yung tinuturo ng Biblia. Ay paano maliligtas, pastor? Tanggapin mo ang tagapagligtas. Yun ang dapat. Sampalatayanan mo yung tagapagligtas. Ma-establish yung relationship mo sa Kanya. Bakit? Putol yung relasyon mo sa Kanya. Parang telepono yan. Ang teleponong putol ang linya, kahit anong dial mo, hindi ka makakakonekta. Tama? Subukan mo ikabit uli yan. Makakakonekta ka. Kasi meron kayong relationship. May connection ka. Naintindihan nyo, mga kapatid? Sabi ng iba, dito namatay ang mga lulot-lula namin, ninuno namin sa reliyon na ito. Dito rin namatay ang mga magulang namin sa reliyon na ito. Dito rin ako mamamatay. Ang laki ng problema mo, kapatid, kaibigan. Ang laki ng problema mo. Hindi mo naunawa ang mabuti. Ang mga ninuno natin noon, pinagdamutan sila ng Biblia. Hindi binuksan sa kanila ang banal na kasulatan. Pinagbawalan sila magbasa ng Biblia. Paanong susundan mo sila? Pinagdamutan na nga sila. Ikaw ay hindi. Binuksan sa iyo ang Biblia. Tapos pagdadamutan mo rin ang sarili mo? Mali ka dyan. May payo ang Biblia eh. Makinig ka muna. Makinig ka lang. Tingnan mong mabuti. Hindi ko sinabing maniwala ka kaagad. Pakinggan mong mabuti. Unawain mong mabuti. Idalangin mo sa Diyos. Magtanong ka para maintindihan mo. Pero hindi ko sinasabing maniwala ka kaagad. Kailangan mong tiyakin kung tama ba ang napapakinggan mo. Huwag ka agad mainggan niya. Basa sila ng Bible eh. Ang galing mag-quote sa Biblia. Ang bilis mag-respond sa tanong eh. Huwag ka agad maniwala. Relax. Hindi pabilisan yan. Kailangan maintindihan mo yan. Kailangan maintindihan mo. Alalahanin mo. Ang mga manggagawa ni Lucifer nagkukunwaring alagad ni Kristo. Alalahanin mo yon. Hindi porke bawat tanong ay Biblia ang binabasa. Tama. Hindi po. Hindi po. Pag-aralan mo ng mabuti. Hindi porke ang pangalan ng reliyon nababasa sa Biblia. Tama. Wag. Siyasatin mo munang mabuti. Kasi yun po ang tama. Siyasatin mo muna. Dahil baka tama yung nababasa niya, mali ang pagkaintindi. Diba? Kaya nga, tinuwid na natin eh. Sinawata na natin, sinaway na natin yung salvation sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kasi mali po yung procedure. Mali po yung salvation na good works. Gumawa ka ng mabubuting gawa upang ikaw ay maligtas. Laking insulto naman yan kay Kristo, ginawa mo. Binaliwala mo naman yung ginawa ni Kristo. Kaya mo palang magpakabuti para maligtas eh.
galaw mong insulto mo yung ginawa na yan? Anong pinagkaibahan mo sa nagpipinitensya? Anong pagkakaiba mo sa naglalakad ng palood sa church, paibot-ikot? Anong pinagkaibahan mo sa mga humarap sa mga rebulto? Wala. Di ba? Sobrang yakap sa relihiyon. Kaya hindi maintindihan. Bigyan kayo ng sample Ito, bigyan kayo ng sample. Sobrang yakap sa relihiyon. Exodus chapter 20. Punta muna tayo doon sa Exodus chapter 20. Yung diehard sa mga rebulto, sa mga Diyos-Diyosan. Tingnan po ninyo ito. Ang word pong ginamit dito, Exodus chapter 20, verse 3, 4, 5. Basahin ko sa inyo Pero sa verse 1, verse 2 muna. Ako ang Panginoon mong Diyos. Sabi ito sa Israel na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkaalipin. Almost 400 years sila dun Parang Pilipinas din, Halos 400 years na pinagsasamantalahan ng mga mananangkop gamit ang Biblia at ang salitang Diyos. Okay? Ang sabi dito ganito, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas sa langit, unang nasa ibaba sa lupa, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Anong kasunod? Verse 5, huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Kita po ninyo yan? Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin. Sinuso ang Diyos Ano sabi ng Panginoon? Huwag kang luluhod sa kanila. Huwag mo silang paglilingkuran. Ang pagluhod po, pagsambayan. Baka hindi nyo alam. Ay nananalangin ka pa sa kanila. Ano sabi ng Diyos? Huwag mong gagawin yon. Ano sabi nung kanilang tagapagturong bulag din? Hindi man namin yan sinasamba. Pambihira. Naglulukuhan kayo. Hindi naman Diyos yan. Paalaala lang. Ang tindi ng pambubulag. Ano po? Sinabi nga, huwag Huwag mong gagawin. Kung sinabi yan sa lumang tipan, sinabi din yan sa bagong tipan. Mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kita po niyo yan. Pinapasunog nga yan Pinapasira nga yan Pinapawasak. Sa kanila naman, pinipreserve. Bakit? Salit-saling sabi. Negosyo yan Kala nyo ba? Ang mamahal kaya ng mga yan. Porcelana yung iba dyan Yung iba dyan yung parang yung ng elepante. Mahal yun So, sobrang kapit sa relihiyon. Mga kapatid, mga kaibigan, okay sa akin ng relihiyon. Kasi ang Baptist, religion Pero kung ang relihiyon mo, nililinlang ka naman, inililigaw ka naman, abay mag-isip ka naman. May isip ka naman Baka mas matalino ka pa kaysa sa akin Sa secular. O sa anumang bagay. Mag-isip ka naman. Ano yung ipinaglalaban mo? Bakit ipinaglalaban nila sobrang yakap nila sa reliyon? Yung salit-saling sabi. Hindi sila sinasaway dyan Kaya kung anong gusto nila, maluwag Pero ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 7, magsipasok kayo sa makipot na daan. Ang tao ayaw doon. Ayaw ng tao sa makipot na daan. Gusto nila sa malapad na daan. Bakit? Gusto nila yung buhay na walang pakialaman. Maganda sa reliyon namin, pastor. Hindi kami pinapakialaman. Di ba?
Kung kami pumunta ng simbahan o ng church, kung kailan namin gusto, malaya kami. O, kita niyo? Pero yun ba sinasabi ng Biblia? Di ba? Yun ba sinasabi ng Bible? Baka hindi. Yung iba nga, sa totoo lang, enjoy na enjoy. Pumasok ng church. Pagpapasok ng church, KBL. KBBL. Ano pa sa yung KBBL? Kasal, binyag, ano pa? BBL Kasal, binyag, birthday, libing. Pag may patay. Doon lang siya pumapasok. Pag wala yun, laga ng problema. Ano ba? Walang pakialaman. Sobrang yakap sa reliyon. Sa amin, hindi kami pinapakialaman eh. Hindi nga kami pinagdadala ng Bible eh. Kaya nga kayo inuuto eh. Kaya kayo inuuto. Kaya kayo naluluko. Kaya kayo nalilinlang. Dahil wala kayong dalang Biblia. At wala namang ituturo sa inyong matuwid na aral. Bakit? Hindi nila itutuwid ang mali nilang aral sa totoo lang. Hindi nila itutuwid. Kasi kung itutuwid nila ang aral nilang mga mali, matagal nang naituwid nila yan. The mere fact na hanggang ngayon, ipinaglalaban nila ang mali, huwag kang umasa na itutuwid nila yung mali nilang aral. Hindi na itutuwid yan. Pakinabang eh. May pakinabang. Nakuha niyo mga kapatid, mga kaibigan. Yakap sila doon sa salit-saling sabi, mga kapatid, mga kaibigan. So ano nangyari sa kanila? Dahil nakayakap sila sa kanilang reliyon, ayaw nila sa Diyos. Ano pang kasunod? Bakit nila naiintindihan ng Bible? Nagtitiwala sa sarili at kaibigan ng sanglibutan. Yan po ang isa pang dahilan kung bakit hindi maintindihan ng Bible. Pag nagdala ka ng Biblia, nahiya sila. Kakantsawan sila ng mga kaibigan nila. Tatawagin sila, "Oy, pastor! Oy, brother! Oy, ministro!" Yan. Pero kung ang dala niya, botelya ng alak, proud na proud siya. Pati tayo nga, pumapalakpak. Pero sigarilyo hawak-hawak niya, maasbok ang kanyang bibig, proud siya. Pagdala mo ng Bible, hiyang-hiya siya. Kinakahiya mo ang Diyos. Kasi kaibigan mo ang sanglibutan. Yun ang isa pang malaking problema bakit hindi nauunawaan ng Biblia. Natatakot mawala ng kaibigan pag nakinig ng salita ng Diyos. Paano yun, pastor? Yung mga kaibigan ko, dilalayo na sa akin yung mga yan. Laki ng problema niya, no? Ang dami ko na pong nakausap na ganyan mga tao. Iniiwasan ako. Mawawalan ako ng kaibigan yan. Ano sabi ng James? Sino man ngang mag-ibig na maging kaibigan ang sanglibutan, ano sabi? Ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya maraming kaaway ang Diyos eh. Hindi naniniwala kayo? Maraming kaaway ang Diyos? Sa ngayon lang, marami na nagagalit sa akin. Tsaka. Bakit? Sinasabi ko yung dapat sabihin ng Diyos eh. Pagka ikaw ay panig ng Diyos, marami kang kaaway. Sapagkat maraming kaaway ang Diyos. Yung nagsasabing, mahal namin ang Panginoon, pastor. Sigurado ka? Kung mahal mo ang Diyos, anong pinapagawa ng Diyos sa iyo?
Pag binigyan mo siya ng mga responsibilidad niya bilang nagmamahal sa Diyos, laki problema mo niyan. Malaking magiging problema mo. Bakit? Hindi totoong nagmamahal sa Diyos. Kasi hindi niya alam yung kanyang responsibilidad sa Diyos. At sa gawain ng Panginoon. Hindi niya alam. Di ba? Ang dami kaya pumupunta ng church, walang dalang Bible. Yung dami nga, matagal lang pabalik-balik ng church eh. Hindi marunong mag-pray eh. Bakit ko to sinabi? Ang dami ko nang nakita eh. Maghahandog ng anak. Tatay, manalangin ka para sa anak mo. Sasabihin ng ama, ikaw na. Yung asawa ang ituturo. Yung asawa, hindi rin marunong manalangin. Di ba nakakahiya yun? Ihahandog mo ang iyong anak sa Diyos, hindi ka marunong mag-pray? Hindi ka nag-iisip. Mangangako sa Panginoon, hindi mo alam yung responsibilidad na gagawin mo. Kaya ang daming nagdedicate ng anak nila. Hindi mo makita sa church. Laking problema, ano pa? Pero sumasagot yung mga yan. Palalakihin namin ang aming anak sa salita ng Diyos. Paano lalaki yun? Sa salita ng Diyos. Hindi nga ikaw pumapasok sa church eh. Now you see, now you don't eh. Baka sa isang taon, baka 2 beses ka lang pumasok eh. Pag walang pandemic eh. Mas marami ka pang time sa barkada eh, at saka sa mall, sa park, sa beach. Baka mas marami ka pang time dun eh. Bakit? May tiwala ka sa sarili mo kaya sa Diyos. Kaibigan mo ang sanglibutan. So yun mga rason, mga kapatid. Ano sabi ng 1 chapter 2 verse 15? Ano sabi? Sino mangang mag-ibig na maging kaibigan ng love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Itapon ninyo yun, mga kapatid. Bulag ang isipan. Bulag ang tagapagturo. Sobrang yakap sa relihiyon. Kaibigan ng sanglibutan. Paano mo maintindihan ang scripture? Sige nga. Paano mo maintindihan ang Biblia? Distracted yung utak mo. Paano ka magko-concentrate? Paano mo unawain to? Nakapokus ka sa sanglibutan. Nakapokus ka sa sarili mo. Resulta, wala ang Espiritu ng Diyos. Mabigat yun. Mabigat yun. Hindi talaga ng tao mauunawa ang laman ng Biblia kung wala ang Espiritu ng Diyos. At hindi rin tumatahan ang Kristo sa Kanya. Bakit po? Napakahalaga po nito. Kaya nga dapat makarinig tayo ng Ebanghelyo eh. Ma-evangelize tayo. At pag na-evangelize tayo, mangungusap sa atin ang Diyos. Tuturuan tayo ng Diyos na lumapit tayo kay Kristo. Yan ang sinabi ng John chapter 6 verses 44 hanggang 45. Kaya mayroon pong evangelism bago ma-save ang tao, bago maligtas. Ang role po ng, ano po ang sabi ng Romans chapter 8 verse 9,
Datapat kayo'y wala sa laman. Yung mga ligtas ang tinutukoy dito. Kundi nasa Espiritu. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Now, tinan po ninyo yung kasunod. Yung para sa hindi po ligtas. Datapwat kung ang sino may wala ang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ang liwanag po niyan. Pag wala si Kristo, wala yung Espiritu ni Kristo sa iyo, hindi ka kay Kristo. In short, hindi ka ligtas. Napansin niyo po? Sa talata na ito ay inilalarawan ni Apostol Pablo ang taong naligtas at hindi ligtas. Ang taong naligtas ay may Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Kristo. Meaning, tumatahan sa taong ligtas ang Diyos. Kaya mauunawa niya ang kanyang binabasa pag nagbabasa siya ng Biblia. Subalit ang taong hindi pa ligtas ay walang gayong kakayanan na gaya ng isang taong ligtas. Hindi talaga maintindihan ng taong hindi ligtas ang Biblia. Kahit binabasa niya pa ito, mahirapan siya. Now, ganito ang sabi ng Panginoon. Tandaan po natin ang Matthew chapter 10 verse 32 and 33. Kung ikinakahiya mo si Kristo, ikakahiya ka niya. Kung ipinapakilala mo si Kristo, ipapakilala ka niya sa Ama. Mahalaga po ang pagtahan ng banal na Espiritu sa tao. No po, napakahalaga niyan. So bakit hindi maintindihan? Bulag ang isipan. Bulag ang tagapagturo. Ano pa? Ano pang kasunod? Sobrang yakap sa relihiyon. Kaibigan ng sanglibutan. Wala ang Espiritu ng Diyos. Hindi po siya ligtas. Bakit? Ang taong naligtas, tinatahanan ni Kristo. Ang taong hindi ligtas, wala sa kalooban ni Kristo. Stranger siya. Walang pag-asa. Ganito sinasabi, noong hindi pa nakukonvert yung mga hintil o yung mga Israelites, no po, ito sabi. Ito sabi ni Apostol Pablo sa mga hintil, na kayo ng panahong yaon ay hiwalay kay Kristo, mga di kabilang sa bansang Israel, mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako. Ano nakalagay? Na walang pag-asa, walang Diyos sa sanglibutan. Yun po ang kalagayan ng taong wala sa Diyos. Wala siyang pag-asa, wala siyang Diyos. Masakla po yan, mga kapatid. Kaya anong gagawin niya? Gagawin niya yung alam niya na sa paraang alam niya na tama, kahit mali. Kita po ninyo yan? So anong ginawa ng mga tao sa John chapter 3, verse 19 hanggang 20? Basahin natin yan na. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan. Di ba si Kristo yon? At inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang mga gawa, ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanilang mga gawa. Kita po ninyo? Hindi sila talaga lalapit sa Diyos. Kasi masasaway sila eh. Masasaway sila. Kaya sabi ng marami, dito na lang kami sa reliyon namin. Malaya kami rito eh. Hindi kami pinapakialaman eh. Kasi nag-i-enjoy sila sa kasalanan. Hindi sila itinutuwid. Siguro sasabihin, itinutuwid namin. Mga kapatid, mga kaibigan. Iba po ang pagtutuwid ng Diyos. Iba po ang pagtutuwid ng Diyos. Iba ang mangangaral ng Diyos na totoo.
sa hindi totoo. So, anong bilin ni Apostol Pablo? Ngunit magsalita ka ng mga bagay na nauukol sa aral na magaling. Yan ang sabi ni Paul. Ano sabi ni Christ? Pabayaan ninyo sila. Masakla po yun, ha? Masakla po. Ang Kristo, sa sobrang self-righteous na mga Pariseo at mga Skriba, ano sabi sa mga alagad? Pabayaan ninyo sila. Kapag ka ikaw ay pinabayaan na ng Diyos, anong ibig sabihin nun? Maliligtas ka pa ba? Hindi po. Masaklap pong statement yan. Kala nyo? Napakasaklap na statement yan. Wala kahalintulad po yan ng Matthew chapter 25. Yung 10 dalaga. Yung 5 ay talagang handang-handa sa pagbabalik ng kasintahan ni Kristo. Yung 5. Nagkunwari yung 5. Nagkunwari yung 5. Pagbalik nila dahil nagkukunwari sila. Naging seryoso na yun eh. Ano sabi ng Panginoon? Hindi ko kayo kilala. Ang saklap nun. Yung nagkunwari kang kilala mo ang Diyos pero hindi. Kaibigan, wake up. Kilala mo ba talaga ang Diyos? Kilala ka ba ni Kristo? Kilala mo si Kristo? Mabuti yan. Kilala ka ba ni Kristo? Kilala ka ba ni Kristo? Masaklap yan. Meron pang isa. Matthew chapter 7 verses 21 to 23. Yung lahat na yun. Yung banggit ng banggit, Panginoon, Panginoon. Nagpalayas pa ng demonyo yun. Nagpapagaling pa yun. Ha? Gumagawa pa yun ng milagro. Ano sabi ni Christ? Hindi ko kayo kilala. Matindi yun. Mga kapatid. Kaya ingat po. Doble ingat ha. Hindi porke Panginoon, Panginoon. Iba, Hallelujah, blah, 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 blah. Migil ka. Kayo papaniwala sa mga ganyan ha. Ingat po kayo. Hindi porke nagsisigaw ng Praise the Lord, Praise the Lord, Hallelujah, Praise the Lord, Amen. Purihin ang Panginoon. Ingat kayo. Ang statement ng Panginoon masakit. Gamit ang pangalan. Mangangaral ito ha. Yung Matthew 7:21 to 23. Mangangaral yan. Mga expression nila, Panginoong Isus, purihin ng Panginoon Isus. Kapatid, ang sagot ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Magsilayas kayo, mga tampalasan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung may nangangaral sa inyo, ipinapakilalang siya ay si Jesus Christ, iwasan nyo yan. Harap-harapang niloloko kayo eh. Tandaan po natin na bulag yan na taga-akay. Bulag yan, mga kapatid. Ang sabi ni Christ, pabayaan ninyo sila. So anong ibig ko sabihin? Mauunawaan mo lang ang laman ng Biblia pag may relasyon ka na sa Diyos. Pag may relasyon ka na sa Diyos, pag anak ka na ng Diyos, maiintindihan mo. Alam mo kung bakit? Pag tinanggap mo si Kristo, tatahan sa iyo ang banal na Espiritu. Ano ang trabaho ng banal na Espiritu? Tuturuan ka tungkol dito. Kaya ang uunahin mo, ma-establish mo yung relationship, ma-restore mo yung relationship sa Kanya. Bakit? Putol yan gawa ng kasalanan. Kaya nga dapat magsisi ka sa kasalanan mo. Tanggapin mo siya. At ikaw ay maliligtas. Maliwanag ba yan? Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito, sa amin pong pagtatalakay tungkol sa issue na ito, na ang bawat isa ay ma-restore muna ang relationship, makapakinig muna ng ebanghelyo ng kaligtasan, tanggapin ka bilang sariling tagapagligtas, at sa biyaya mo, Panginoon, ay darating sa kanila ang pagkaunawa, gaya ng iyong sinasabi sa aklat ng sulat ni Apostol Pablo kay
Timothy, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo. Pinupuri ka namin, idinadalangin ko ang lahat ng mga sumusubaybay sa pag-aaral na ito. Pagpalain mo po sila. Salamat po, Ama, sapagkat yan po ang aming dalangin sa pangalan ng bugtong mga anak na si Jesus. Amen at Amen. God bless you mga kapatid, mga kaibigan. Salamat sa inyong lahat. Purihin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. Mabuhay po kayo.